Naisip mo na ba kung ano talaga, yung sukatan ng isang matagumpay na leader? Oo, Kasi madalas, 'di ba, ang tingin natin diyan ay yung mga numero, yung mga metrics, oo, sales quota, mga natapos na projects, 'di ba? Yung mga KPIs na naka-check lahat. mismo. Pero habang binabasa ko tong mga materyales natin, parang may isang malaking tanong na lumabas. Ano yun? Paano kung may mas malalim pa dyan? So ngayon, susuriin natin tong koleksyon ng mga tanong at practical exercises na para talaga sa mga leader. Okay. Ang misyon natin, alamin kung paano ba lumipat mula sa pagiging isang achiever, yung puro resulta ang habol, patungo sa pagiging isang multiplier. Aha, Isang leader na ang tunay na produkto ay mga susunod na leader. Parang ang laking shift niyan, no? malaking shift talaga. Kasi, alam mo, binabago nito ang mismong definition mo ng success. Paano? Kasi, hindi na lang ito tungkol sa pagiging pinakamagaling sa team mo. Ang usapan dito ay kung paano mo ginagawang magaling ang buong team mo. Ah, okay. Kahit wala ka. Titingnan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng legacy na hindi nasusukat sa mga tropeo mo, kundi sa mga taong hinubog mo na may sarili na ring mga tropeo. Okay, sige. Umpisahan natin. May isang tanong dito na aaminin ko parang sampal sa akin nung una kong nabasa. Ano yon? Sabi, paano kung ang tagumpay na hinahabol mo ay siyang naglilimita sa iyong pangmatagalang impluensya? Wow! Grabe, 'di ba? Ano raw ang magbabago kung ang sukatan mo ng tagumpay ay hindi na yung mga na-achieve mo, kundi yung bilang ng mga leader na na-develop mo? Parang nakakatakot na exciting yung idea. At dyan talaga pumapasok yung fundamental difference sa pagitan ng additive mindset at saka multiplicative mindset. Okay, additive versus multiplicative. Isipin mo na lang na nagtitinda ka ng tinapay. Sa additive mindset, para dumami ang benta mo, maghurno ka pa ng mas maraming tinapay. Okay, so more work for me. More work for you, mag-overtime ka, magpuyat ka. Yes, dadami ang produkto mo, pero hanggang sa kaya lang ng dalawang kamay mo. Limited? Pagod ka at limitado ang growth mo. Gets? Gets ko, dagdag ka lang ng dagdag sa sarili mong effort. Exactly. Sa multiplicative mindset naman, sa halip na ikaw pa ang maghurno, tinuruan mo yung 5 tao sa community mo kung paano maghurno. Ah, okay. Nang kasing sarap ng tinapay mo, binigay mo yung recipe, tinuruan mo sila ng technique. Ngayon, hindi lang isang panaderya ang meron, kundi 6. Wow! Yan ang pagkakaiba. Pagdaragdag, laban sa pagpaparami. Hindi na nakasalalay sa iyo ang lahat. Pinarami mo yung kakayahan, hindi lang yung produkto. Alam mo, may isang tanong dito na parang aminin ko medyo tumusok sa ego. Sige. Sabi, ano yung mga takot mo na hindi mo masabi sa iba kapag naiisip mong may isang tao sa team mo na pwedeng maging mas magaling sa'yo? Grabe, di ba? Oo, direct to the ego yung tanong. Kasi, aminin natin, may part sa atin na gustong tayo yung star player. At yan yung pinaka-honest na hadlang sa pagiging multiplier. Talaga? Oo, yung takot na yan, takot na ma-replace, takot na hindi na ikaw yung go-to person, takot na baka yung tinuruan mo siya na yung i-promote at hindi ikaw. Totoo yan? These are real fears at madalas yan yung nagdidikta ng actions natin nang hindi natin namamalayan. Kaya tayo, nag-hoard ng informasyon o kaya tayo nag-micromanage. So, paano lalabanan yung takot na yun? Well, ang isang malaking paradigm shift na ino-offer dito ay yung pagtingin sa impluensya bilang stewardship. Stewardship. Oh, hindi ownership. Kung tingin mo pag-aari mo yung posisyon mo, yung team mo, yung impluensya mo, mahihirapan kang bitawan yan. Ah, oo. Pero kung iisipin mo na isa ka lang steward o tagapangalaga, ipinagkatiwala lang sa'yo yan for a season para palaguin at ipasa sa susunod, nag-iiba lahat. Gets ko. At the end of the day, your legacy isn't about you, it's about the leaders you build who will continue long after you're gone. Okay, so let's say na-convince na ako. Gusto ko na maging multiplier. Sige. Nabili ko na yung concept. Ang tanong ko ngayon, paano ko sisimulan? Paano ko hahanapin yung mga taong yun? Kasi ang daling sabihin na i-develop mo yung mga tao mo. Pero
Sino sa kanila? Oo, sino ba? May tanong pa nga rito. Sino sa paligid mo ang nagpapakita ng potensyal pero hindi napapansin dahil hindi sila akma sa tradisyonal na hulma ng isang leader? At yan ang susunod na challenge, overcoming your own biases. Biases. Oo, natural sa atin na mas mapansin at mas gustuhing i-mentor yung mga mini-me natin. Yung mga kamukha natin. Yung mga kamukha natin mag-isip, kumilos, magsalita. Sila yung comfortable tayo, di ba? Pero ayon sa sources, yan yung pinakamalaking bitag. Bakit? Kasi kung puro kopya mo lang ang i-develop mo, paano lalago yung organization? Saan manggagaling yung diversity of thought? Yung innovation? Oo nga, no? So, paano mo lalabanan yung bias na yan na humanap ng mini-me? Nagustuhan ko yung idea sa material na parang checklist. Yes. Para kang isang sports scout na naghahanap ng player. Hindi lang yung pinakamalakas sumipa ng bola, kundi yung may puso, yung reliable. Ano ba yung mga nasa leader scout checklist na to? Exactly. It's about looking for character over charisma. Ilan sa mga tinitignan dito ay, una, initiative. Initiative. Sila ba yung tipo na hindi lang kailangang utusan, yung nakikita nila yung problema at gumagawa na sila ng paraan bago mo pa sabihin? Okay. Pangalawa, reliability. Consistent ba sila? Kung sinabi nilang gagawin nila, ginagawa ba talaga nila maliit man o malaking bagay? Mahalaga yan. Pangatlo, at ito siguro ang pinakaimportante, teachable spirit. Paano sila tumanggap ng feedback? Ayan. Defensive ba o nagpapasalamat at nag-a-adjust? At panghuli, emotional maturity. Hindi sila yung sumasabog under pressure o naninisi ng iba kapag may problema. Teka, balikan natin yung teachable spirit. Sige. Paano mo malalaman kung totoo yan o nakikinig lang para maging magalang? May sign ba na dapat mong tignan? Kasi marami namang magsasabi ng, okay, noted po. Magandang tanong yan. Kasi madaling magpanggap, no? Oo. Ang isang totoong palatandaan ay kung bumabalik sila sa'yo. Paanong bumabalik? Halimbawa, binigyan mo sila ng feedback tungkol sa presentations nila. Yung taong may teachable spirit, babalik yan after a week or two at sasabihin, uy, in-apply ko yung sinabi mo sa huling presentation ko. Pwede mo bang tingnan kung may improvement? May follow-up? Ipinapakita noon na hindi lang nila narinig, kundi pinroseso, in-apply at gusto pa nilang matuto. Yun ang sign. Malinaw yun. So ang punto pala ay ihiwalay yung performance sa potential. Kasi baka yung best salesperson mo, hindi naman pala gustong mag-manage ng tao. Baka masaya na siyang nagbebenta. Tumpak. At may tanong sa material na, where have I confused performance with potential? Yan. Yan yung isa pang bitag. Oo, dahil magaling ang isang tao sa technical na aspeto ng trabaho niya, automatic, iniisip natin na siya na ang susunod na leader. Natural yun. Kabilang banda, baka may isang tahimik sa team mo, hindi siya yung top performer, pero siya yung laging tinatakbuhan ng mga kasama niya para sa advice. Yung glue ng team. Siya yung glue ng team. Yun ang potential na madalas nating hindi nakikita. Ang trabaho mo bilang multiplier ay hanapin sila. Okay, so let's say ginawa ko na yung leader scout checklist at may nakita akong potential. Ang tanong ko ngayon, anong susunod? Kasi aaminin ko, ang unang instinct ko ay i-delegate lang yung mga ayaw kong gawin. Yung mga pass the trash tasks. Oo, hindi yung totoong development. Mhm. Dito siguro pumapasok yung pagkakaiba ng delegation sa development. Yan ang critical na pagkakaiba. Ang delegation madalas, ang motibo ay para gumaan ang trabaho mo. Tama? O gawin mo to para di ko na kailangan gawin. Ang development, ang motibo ay para lumago siya. Okay. Ang tanong ay hindi paano ko maipapapasa tong gawain, kundi paano ko magagamit ang gawaing ito para may matutunan siya? Magkaibang approach. So paano yun nagiging itsura in practice? Paano yun sa totoong buhay? Ang isang napakagandang tool na binigay sa sources ay ang paggawa ng isang 90-day mentorship plan. 90-day plan. Oo, napaka-intentional nito. Hindi lang yung basta shadow me for a month. Dito, uupo kayong dalawa at itatakda ninyo, una, anong 3 specific skills ang ide-develop natin in the next 90 days? 3 lang. 3 lang para focused. Pangalawa, ano yung mga milestones natin? Anong i-expect natin sa day 30,
day 60 at day 90. At pangatlo, paano natin susukatin yung success? Kailangan malinaw. Ito yung nagbibigay ng structure at accountability sa mentorship. Background nila? Yes. During the meeting, gusto kong obserbahan mo kung paano ko hinahandle yung objections. Pagkatapos, mag-debrief tayo. Ganon, mas intentional. Ganun na nga. Mas may bakit. Pero may isa pang tanong dito na nangangailangan ng matinding self-awareness. At ito, para sa lahat ng leader na nakikinig. Ano yun? Kung eksaktong gagayahin ng mga mentis mo ang iyong mga gawi bilang leader, anong mga kalakasan at kapintasan ang kanilang mamanahin? Aray, medyo masakit yan pag nilayan. Parang biglang gusto kong i-check lahat ng masasamang gawi ko sa trabaho. Oo, Kung paano ako mag-reply sa email ng galit o kung paano ako mag-react sa bad news. Kasi ipapasa ko pala yun. Pero totoo, di ba? we reproduce who we are. We reproduce who we are. Kaya ang ultimate goal ay hindi lang maglipat ng kaalaman, kundi maglipat ng ownership. Ownership. Gusto mong dumating sa punto na kaya na nilang magdesisyon ng wala ka at ang desisyon nila ay kasing husay o mas mahusay pa sa desisyon na gagawin mo. At para mangyari yan, kailangan ng tiwala. Trust. Dito pumapasok yung konsepto ng trust ladder. Trust ladder, parang hagdanan. Isipin mo na parang hagdanan. Sa unang baitang, ibibilay mo yung mga gawaing low risk. Yung madaling ayusin. Yung kahit magkamali siya, madaling ayusin. Sa susunod na baitang, mga gawain na may kasamang gabay, gagawin niya, pero aalalaya mo. Baka i-draft niya yung report, pero ikaw yung final approver. Okay, gets. Paakyat ng paakyat, palaki ng palaki yung espansibilidad at yung tiwala mo. Hanggang sa makarating ka sa tuktok ng hagdan kung saan kaya mo nang ibigay sa kanya ang isang buong proyekto at sabihin, bahala ka na, balitaan mo na lang ako. Wow. Bawat baitang na inaakyat niya ay nagpapalakas ng kumpiyansa niya at nagpapatibay ng tiwala mo. Siyempre, ang buong prosesong ito habang pinag-uusapan natin parang ang ganda. Pero sa totoong buhay, alam kong hindi yan madali. Hindi talaga. Tinatanong nga dito sa mga materyales, aling panloob na hadlang? Takot, pride, insecurity o kawalan ng pasensya ang pinakamalaking banta sa kakayahan mong magparami ng mga leader? Grabe ang tanong na yan. Kailangan mong maging tapat sa sarili mo, no? Baka ang pinakamalaking hadlang ay hindi yung kakayahan ng menti mo, kundi ang sarili mong ego o yung pagiging mainipin mo. Absolutely. Madalas, tayo ang bottleneck. Gusto natin ng mabilis na resulta. Ang pag-develop ng tao ay hindi mabilis. It requires patience. Tama. At kapag dumating na tayo sa pagsukat ng tagumpay, dito lalong nagiging komplikado. Kasi ang tanong, nagiging mas malalim. Sinusukat mo ba ang tunay na mahalaga? Paglago, karakter, impluensya, o yung mga bagay lang na madaling bilangin? Yan. Kasi madaling bilangin ang sales, yung natapos na proyekto, pero paano mo susukatin ang paglago ng kumpiyansa ng isang tao? Paano nga ba? Paano mo isusulat sa report yung pag-unlad ng kanyang karakter? Paano mo gagawing konkreto yung transformation para malaman mong may epekto ka talaga? Mahirap, pero posible. At ang isang mungkahi sa ating sources ay ang paggawa ng sarili mong multiplication scorecard. Multiplication scorecard. Pero hindi ito yung typical na scorecard na puro numero. Dito, ititrack mo yung mga kwento. Mga kwento. Oo. Halimbawa, anong mga bagong responsibilidad ang kaya na niyang hawakan ngayon na hindi niya kaya 3 months ago? Anong mga inisyatiba ang pinamunuan niya na dati ay hindi niya gagawin? Anong feedback ang naririnig mo mula sa ibang tao tukol sa kanya? So parang qualitative data, hindi lang quantitative. Exactly. It's about collecting evidence of growth. Baka ang isang entry sa scorecard mo ay, si Ana, dati takot magsalita sa management meetings. Last week, siya na yung nag-volunteer na mag-present ng team update at ang galing niya. Ah, yun ang data? Yan ang sukatan. Hindi mo yan makikita sa sales chart, pero yan ang bunga ng leadership. Ang layunin ay makita yung mga kwento ng epekto na nagsimula sa isang simpleng pag-usap ilang buwan o taon na ang nakalipas. Alam mo, habang nag-uusap tayo, nare-realize ko na ang buong paglalakbay na to ay mula sa pagiging bida ng sarili mong kwento.
Oo, patungo sa pagiging direktor o gabay sa kwento ng iba. At yung ultimong realisasyon ay ang pinakamahalagang trabaho ng isang leader ay ang gawing hindi na siya kailangan sa katagalan. Mismo. Ang tunay na tagumpay ay kapag ang team o organisasyon ay kayang-kaya ng tumakbo ng maayos o mas maayos pa kahit bigla kang mawala. Iyan na yun. At bilang panghuling pagninilay para sa'yo, isipin mo ito. Kung umalis ka sa iyong posisyon ngayon, bukas, ano ang maiiwan mong legacy? Mga sistema na iyong binuo o mga leader na iyong hinubog? Mahalaga ang mga sistema, pero naluluma yan. Nagbabago ang teknolohiya, nagbabago ang market. Pero yung mga leader na may tamang puso at kakayahan, sila yung magpapatuloy, mag-a-adapt, at lilikha ng mga bago at mas magagandang sistema. So yung investment sa tao, yun talaga yung pangmatagalan. Pangmatagalan at nagpaparami. At para dalhin mo ang pag-iisip na ito, isipin mo yung konsepto ng leadership ripple, yung alon na lilikhain ng pamumuno mo. Baka yung isang taong mentor mo ngayon, in 10 years, magiging CEO siya ng isang kumpanya. Wow! At dahil sa mga prinsipyong natutunan niya sa'yo, magiging isa siyang multiplier at magme-mentor din siya ng 10 tao. At yung 10 yon, magme-mentor ng 100. Hindi mo na makikita yung dulo ng impluensya mo. Grabe! Yan ang sukatan ng isang tunay na multiplier. Ang tanong na lang, sino ang unang taong pagtutuunan mo ng pansin pagkatapos nito?